Hello guys, it's me. I'm back. Meron ako ditong bagong battery. Ang brand ng battery dumating ay Gentai battery. Ito ay isang klaseng ready-made battery na pwede mong iparallel. Meron itong BMS with smart communication. So pwede mo itong i-connect direct doon sa BMS na connection ng ating mga inverters. So ito ay binigay lang sa akin. So dahil sa binigay lang naman, pwede ko itong pagpapraktisan. Binuksan ko siya para makita ko talaga kung ano ang kanyang laman. So ayan, binuksan namin. So nung nabuksan namin ito, ang laman nito ay yung kanyang mismong battery, which is the lithium iron phosphate battery, and then BMS. Napakalaking BMS sa loob. So meron tong dalawang terminals for the positive at may dalawang terminals for the negative. Meron din itong push button na switch, hindi siya MCB no na switch. So ito ay may screen at makikita nyo po dito yung kanyang voltage, yung kanyang capacity, yung kanyang temperature, makikita nyo dito. So ito ay 200 Ah na 51.2 volt nominal. Meron na rin to siyang mga temperature sensors. Ayan. Then, pwede nyo rin po makita yung kanyang per cell na voltages. So, meron tong 16 na series na mga lithium iron phosphate batteries. So, kung mapapansin nyo, balance naman siya, no? 3.3, 3.3, 3.3. Halos nasa 3.33 lahat sila. Up to the 16th cell. Okay? So, balance naman siya. Pero wala po siyang balancer, no? Na nakita ko sa loob, wala siya. I think ang balancing lang nito ay nasa kanya mismong BMS pagka na full charge siya. Okay, so ayan, wala na tong warranty kasi binalat na namin yung kanyang warranty seal. Okay, so tingnan natin kung ano ang laman ng battery na ito. Ayan. So ayan po yung kanyang BMS na ang brand ay JK, no? JK yata na BMS. And then ito po yung connection niya papunta doon sa kanyang screen. So kailangan natin hugutin yan para matanggal yung kanyang takip. So ito po yung kanyang LCD screen. Ayan. At saka yung kanyang pindutan. JBD po pala yung brand ng kanyang BMS. So malaki yung BMS niya. At ang kanyang charge and discharge ay 100 amps. So nasa 0.5C ang kanyang kaya, no? Kasi 200 Ah yung ating battery. So makikita nyo po yung black na wire na yan, pati yung red na wire na yan, naka-jumper lang siya, no? So ito yung pang-parallel niya doon sa iba pang batteries kung bibili pa kayo ng mas maraming battery na ganito. Ayan. So basically shorted yung pula sa pula at saka yung itim sa itim. Okay, then meron siyang mga ports at saka power switch na push button. So yung kanyang mga ports, yan po yung connection mo papunta na doon sa yung inverter. Ayan. So etong BMS niya pala, meron pala tong battery na button cell. So hindi ko lang alam kung yan ang masira, kung anong mangyayari doon sa operations ng battery na ito. So I think alamin nyo na yung laki. May size kasi yung button cell. Need mo yung palitan pag yan nag-lowbat. Tulad ng mga BIOS ng ating CPU. Okay. So malinis yung kanyang loob kasi parang hindi prismatic yung kanyang mga cells. Wala akong nakitang mga terminals, wires lang. Oh. Ito lang yung mga sensing wires niya papunta doon sa BMS. So, I think ito yung tinatawag nilang pouch. Pouch yata ang term nila dito pag ganito. Nasa loob ng enclosure na yan. Aluminum po yung enclosure na yan. Habang galvanized iron naman yung kanyang external na casing. So, hindi ko siya ma-verify kung prismatic ba to siya sa loob. Pero mukhang malabong prismatic. I think ito nga yung sinasabi nilang pouch. Ayan. Isang problema ng battery na ito, yung connections niya ay nasa baba. So, yung battery ang nasa taas.
So, medyo problema to kasi normally hindi mo naman to nilalagay katabi ng inverter eh. Mostly nasa baba to ng inverter. Ayan, may bracket pa oh. Ito yung nag-hold nung mga cells, yung bracket na puti. Hindi na rin ako nag-dare na buksan itong mga aluminum na mga metal na yan kasi delikado ang lithium eh. Hindi ko lang alam kung ito ba yung tipong sumasabog. Pero sabi naman nila pag lithium iron phosphate, medyo safer daw siya, no? Mas safe daw siya kaysa sa lithium ion. So yan po yung problema niya talaga. Kung napansin nyo, yung hawakan niya, oh, yung nasa gilid, nasa taas. So, etong mga batteries, which is ito yung mabigat na part, nasa ibabaw habang yung kanyang BMS ay nasa baba. At lahat ng connections niya nasa baba. So, in the end of the day, mapapahaba ka ng kable nito papuntang inverter. Yung iba nakita ko sa social media, binabaliktad nila to. Baliktad yung pagkakakabit. Yun nga lang, pangit tingnan kasi yung pangalang Gentay, baliktad na rin. So ito yung kasama niyang silicone wire, 35 mm squared yung kanyang pinadala. Meron na rin itong CAN connection, meron to siyang Cat6 na wire para doon sa communication between the inverter and the battery. May manual na rin siya. Hindi ko na rin yan binasa. At saka may bracket. May bracket ito na kasama. So nakikita nyo naman dyan, no? 35 mm squared yung silicone cable niya. Alright. So ito po yung kanyang spec sa likod, sa gilid. Makikita nyo, 200 Ah yan. Ang maximum discharge ay 100 amps. Ang kanyang maximum charge naman ay 100 amps din. Ayan po. Tsaka IP20 yung kanyang kaha, yung kanyang protection. Ayan. Hindi ko talaga siya magawang i-tear down talaga, no? Down to the cells niya. Kasi hindi siya prismatic sa unang tingin ko. So, ang gagawin na natin, i-connect natin ulit yung connector niya papuntang kanyang LCD. So, isasarado na muna natin to kasi isa-subject ko to ng burn testing. So, luludan ko to, kukonect ko to sa aking inverter and then titingnan natin kung ano ang magiging performance nito. So, sa susunod kong mga videos, didiscuss ko sa inyo kung true rated ba talaga to, ilang oras to nagtatagal sa kung anong appliances ang pinapaandar ko. So, lahat ng mga nakikita at ma-observe ko sa battery na ito, ipopost ko to dito sa channel ko. So, ayan guys. Yung iba umaayaw sa pouch, no? Maraming mga nagko-comment about sa pouch na uso dyan ay lumulobo. Sa bagay, may mga prismatic din namang tinatawag lang buntis. Mas marami akong nakitang matibay or makunat yung cylindrical yung itsura nung baterya. Anyways, mas magandang pagpraktisan ko muna to and then alamin natin kung ano ang kanyang kahinatnan. Thanks! Bye!